So, buksan po natin yung 1 Peter 2:20. First Peter 2:20. Yan. Nakita niyo po. Yan, sabi dito, for what glory is it if when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently. But if when ye do well and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. Yan, so tayong manalangin. Maraming salamat sa umagang ko at kayo po yung nagbigay Panginoon na panibagong buhay, panibagong pag-asa Panginoon. At panalangin po namin Panginoon na kayo po yung mauna po sa aming umaga sa pag-devotion Panginoon na huwag Panginoon ay maging pagpapalap po ito sa amin at kayo po yung patuloy bigay sa amin ng wisdom upang ito po ay maging blessing Panginoon. We pray na bigyan niyo po Panginoon ng kalakasan, ng wisdom para ma-deliver po ito ng maayos at tulungan niyo po Panginoon na maging mas ma-expound po ito ng maayos Panginoon. At hindi ko po ito kaya, hindi kayo lang alaman po Panginoon na makakabigay sa akin ng sasabihin Panginoon. Nawa ang iyong salita ang may pahayag, hindi sa aking sarili Panginoon. Thank you for everything Panginoon at kayo po yung bahala ng Panginoon. Nawa wala pong mga distraction Panginoon. Ito ba ang dalangin sa mga ng pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So dito, makita po natin dito, sabi dito sa verse 20, yan. At ano ang kapurihan kung kayo ay pinahihirapan dahil nagkakasala kayo? Ito ay inyong tinitiis, sabi. Tinitiis ba natin ito kapag pinapahirapan ba tayo or hindi tayo nagtitiis? Yan. Tanong diyan. Ngunit kung kayo ay pinahihirapan dahil gumagawa kayo ng mabuti, ito ay inyong ito ay katanggap-tanggap ng Diyos. Yan. So sa lahat ng bagay ay medyo mahirap ang pagtitiis or patience. Yan. So kung minsan tayo ay sinusubok ng Panginoon, like for example, yung sa family natin, yan, especially doon may sarili-sarili family. Yan, sa bahay, talagang makita natin doon yung patience. Like for example, sa ating parents. Yan. So mga may parents tayo, yan, kailangan natin silang sundin. Sabi nga sa Ephesians, children obey your parents to the Lord, for this is right. Kasi kailangan daw. Yan. Kaya tayo, kailangan natin na tanggapin yung pagtitiis. Yan. Sa lahat ng pagkakataon, kaya talagang hindi maiwasan yung pagtitiis natin sa parents natin. Ganyan. Yan. So like for example, yung sa sa magpag-usap sa parents, na-try diba? Siguro, ewan ko kung na-try nyo rin po na makipag-usap sa parents. Ako kasi, na-try ko talaga yung habang pasensya. Yan. So, patience lagi. Yan. Minsan talagang hindi mo alam kung nasabay mo siya or hindi. Kasi, meron tayo na sasabihan ka na alam naman natin na yung mga biblical na mali yung. Kasi alam natin minsan nagkakamali din yung parents. At ang nangyayari dyan, para ayaw nilang mapahiya, yung pride nila ang taas. Kapag pinapagalitan tayo, o kaya sila, nakagawa sila ng kasalanan, tapos sa atin, sinasabihin lang natin pa na bakit ganito, nasa Bible na ganito. Pero ayaw nilang ma-rebuke. Kasi nga, ma-pride sila. Sila yung parents, ayaw nilang masabihan. Kasi sino ka ba? Anak lang kita, ganyan, mas matanda ako sa'yo, kaya dapat di mo ako sinasabihan ng ganyan. Ayaw na magpa-rebuke dahil nga yung kaisipan nila na mas matanda ako. Pero kapag iisipin talaga naman natin na kahit matanda tayo, nasa Bible na ganito dapat, hindi dapat ganito, gusto magsalita ng masama, pero nagkasalita, tapos kapag sinita, magagalit. Kaya minsan, ang nangyayari, as my experience, kapag, kasi sa ako, sa pagkakataon nangyayari, gano'n. Dati pa yun. Pero dahil sa bayan ng Panginoon, naaayos siya. Dahil sa salita ng Panginoon. Yung minsan, natry ko yung, hindi pa ako masyadong malabo sa pananampalataya sa Bible. Na dati talagang sinusumbatan yung parents, ganyan. At nung unti-unting nalaman, ang mali pala minsan yung tinuturo ng parents. Ganyan, na ganito, pinupush ka pa sa masama.
or ang hindi, yung advice niya hindi naman biblical, gano'n. Na minsan yung mag-advise siya na hindi niya ginagawa naman. Di ba? Yung ngayon, sabi ko na, yung practice what you preach. Kasi pag hindi mo practice yung ina-advise, paano maniniwala yung isang tao sa'yo? Di ba? Kaya nakakatakot na mag-advise, nakakilabot kapag yung ginagawa natin, hindi, yung ina-advise natin, hindi natin ginagawa. Kasi magmamanifest kasi, makita kasi ng mga tao. Kaya nung time na yun, nung na medyo kakaroon na ng alam, dahil sa bayan ng Panginoon sa Bible, ang isa na, sabi ko na ganito ganyan, bakit po ganyan, yan sa Bible na huwag ganito, ganyan, bakit ang taas na agad ng ulo or ang init ulit, ang init agad yung ulo, hindi pinag-iisipan ng mabuti. Minsan talagang yung, kasi naulit-ulit na, kapag sa isang batan, gano'n, kaya pagsabihan, pero kasi yung time na yung parents ko, kapag sinita, yan, kasi nasa biblical naman sinabi ko na ganito, bakit ganito. Tapos kapag pinupush na sabihan, mas lalong umiinit yung ulo. Umiinit yung ulo. Tapos ang nangyayari niyan, mag-away na. As after that, hindi na mapapansinan. Gano'n. Pero yung the way kasi yung way kasi ng sorry ng parents ko is parang kapag nagpansinin kayo, okay na. Hindi siya yung formal lang, ay anak sorry ito ganyan. Or ako yung sorry. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nalaman ko dito sa Bible na kailangan talagang magpakumbaba. Na kahit alam na natin na tama tayo. Kasi pag nagpakumbaba tayo, hindi na ako nagsalita. Sige, dadakal ganda, pero okay po, noted, ito ganyan. Kasi alam niya na yun Kapag nagpakumbaba tayo, susunod sila. Ganun. Lahat ng sitwasyon, like for example, din nung kahapon, si Brother Tio, yung pumunta dito, nasa siya sa law. Siya yung taga-remind ng mga may utang. Yan, kasi sa kasama siya sa court then siya yung taga-punta sa mga bahay, ganyan, na mga taga-bigay ng yung reminding na ito ipapabarangay ka. Parang pero nasa na yun sa mismong korte na yun, nakausap ko yung member ni Pastor, yung assistant ni Pastor Bunyog, kasi dito siya gagabing. Nagsabi siya na alam na pag-aaralan kung paano pag-usap sa isang tao. Salo yung pag-usap ka. Siya nga pa sa siyang mga business na pautang. Yan, may pautang siya. Tapos yung mga tao niya, sinasabihan niya na huwag magalit agad. Kausapin ng maayos, ganyan. Kasi pag galit, yun, ikaw naman, babaan mo lang. Sir, ganito ganyan. Gusto kitang tulungan. Kaya sana, magsabi ka kung anong nangyayari, ganyan. Kasi humiram ka. Yung daw na makipag-usap, huwag galit. Ganun. Kasi pag sinabayan mo, kasi magagalit na siya. Kasi walang pera, ganyan. Bakit? Sabi ko na nga na ganito niya. Pero pag ikaw tayo, may naon lang. Sir, ganito, gusto ko itong tulungan. Gusto namin maayos ito. Yan sabi niya. Kasi, nasa Bible din yun nag-aral natin ng dati na yung huwag agad-agad na uminit yung ulo. Yan, nasa Bible yun. Kasi pag uminit yung ulo natin, sigurado, talagang mag-aaway yun. Kaya nga sabi rin ni Barbio, yung mga tawahan niya, na wag hanggat maaari huwag kayong makipag-away. Kasi masisira din yung testimony, especially Christian. Ganun. Kaya mahirap sa business, mga ganun mga business, na pag-aaralan siya. Pero dahil sa ng Panginoon, merong ganun. Meron siya sabi ng Panginoon na patience, kasi sinusubok tayo ng Panginoon. Ganun. At mas lalong nagiging mas matured tayo kapag inintindi natin yung isang tao. Ang dami ko ng experience na nagkaroon ako ng parang nagkaroon ako ng sama ng loob, ganyan, or may conflict sa ibang tao, na bakit nangyari yun na naging big deal. Pero dahil nga, hindi yung panguso ng Panginoon na kausapin mo siya, napakumaba ka na lang. Hanggat maaari talaga yung parang hindi mo na-explain yung bakit mo ginawa to, bakit nagkaroon ng sama ng loob. Yung parang ang nangyari na lang, close din na agad. Sorry kung paano nagawa ko. Kasalanan ko. Sana ako patawad mo. Kasi pag nag-explain pa, hindi kasi ganito. Paano ulit, parang mag-open ulit kasi. Mag-open ulit kapag yung pages, yung natin, kapag yung may conflict. Tapos in-explain haba hanggang hindi na matapos. Pero yung experience ko kasi, yung pag nag-sorry ako niya, okay, nasa na, maayos natin to. Kasi yung relationship mawawala.
Kaya yung patience din na parang ang hirap tanggapin na bakit ginawa, bakit nagkaroon siya ng ganito, ganyan, nagtingin na tumingin sa akin ng ganito, na dapat sa akin tatanungin. Pero dahil nga para matapos na, iintindihin na lang, tayo na lang yung magpapakumbaba. Kaya nga, mas mahal talaga yung yung the way na magpapakumbaba. Kasi kasi meron kasi yung mga tao na competitive, yung hindi, tama ako, paglalaban ko to. Ganun. Kasi may mga ganun naman, pero sa tingin ko kasi mas maganda pa rin na pakumbaba na lang agad. Kasi once na once na pinilit mo pa, kasi hindi nga maintindihan hindi siya mature, immature siya Kaya mangyayari dahil Christian tayo, alam na natin yung tama na yung talagang mga mature is yung mga nakakaintindi. At iniintindi talaga natin. Sometimes parang hindi ko maintindihan, pero andyan yung sasabi ng Panginoon na sikapin mo na intindihin yung isang tao. Kasi pag inintindi natin, malalaman kasi natin, kaya pala nito ako ginawa. Kaya kasi nga, inintindi. Yung iba, hindi kita maintindihan, intindihin mo. Ganoon. Kasi yun din, yung parang maling kaisipan din na hindi niya maintindihan yung isang tao. Dahil nga, hindi niya inintindi. Pero pag inintindi mo naman, nag-pray tayo, hindi tayo ng Panginoon sa kanya ng wisdom, Panginoon, sana maintindihan itong taong ito, bakit niya nagawa to. So pag naiintindihan kasi natin, sinikap natin na intindihin siya, mas lalo tayong pagpapalain ng Panginoon na yung makita natin yung binigay sa atin ng wisdom kasi andun yung pagkakaintindi natin sa isang tao. Kaya dito sinasabi ng Panginoon na maging yung humaba yung patience natin. Kasi nga, sabi dito sa last sabi dito sa verse 20, kung makikita po dito sa last, yan, ididiin ko siya. Ngunit kung kayo ay pinahihirapan dahil gumagawa kayo ng mabuti, yan. Kasi nagiging mabuti na yung gawin natin yung pagiging papakumbaba natin. Kasi kailangan natin papakumbaba. Sabi dito, ito ay inyong tinitiis. Yan, titiisin natin yung alam natin na tama tayo, pero ang hirap titiisin natin na okay, dahil ang hirap, hindi niya makita yung mali niya. Titiisin natin at ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Yan, tinatanggap ng Panginoon dahil tayo ay nagpakumbaba. Yan. And then after that, kasi kapag nagpakumbaba tayo, humaba yung patience natin, magkakaroon siya ng good result. Okay, alam ko na next time. Alam ko na yung gagawin ko kapag nagkaroon ako ng conflict sa isang tao, or pag meron kaming hindi nagkapagsunduan sa isang tao, alam ko na yung gagawin ko na which is yung magpakumbaba na lang. Yan. Merong good result. Yan. Pero kapag yung sinabayan natin yung isang tao na tumaas yung init ng ulo, tumaas ka din, wala. Ang mangyayari yan, pwede pang magpatayan, pwede pang mag-away, mga ganun na sitwasyon. Tsaka napag-aaralan naman kung paano siya. Kaya nga merong Bible na pinag-aaralan natin. Yan, yung pinaka-goal natin dito is yung makita natin yung tamang pag-communicate sa isang tao. Yung humaba yung patience natin, especially sa mga bata rin. Makukulit sila, pero bata nga sila Wala pa silang kamuwang-buwang, kaya kailangan intindihin. Parang kay responsibility natin na turuan sila, huwag ganito, huwag mong gawin to kasi mali yan. Kasi yung ibang tao kasi pinapalo nila Yung nagkamali lang agad, pinalo na agad. Hindi kagaya na nabasag. Ito, walisin mo na lang yan. Hindi yung nabasag, tapos papaluin pa. Pero yung the good way na mas magandang gawin, kuha ka ng walisin mo lang yan. Next time, huwag mo lang itong gagawin. Mas maganda yun, kasi yung patience natin, yung iinit sana yung ulo natin, pero dahil sinasabi ng Panginoon na magtiis tayo, yung patience natin, tiisin natin na huwag magalit. Yan. And then, yung pag-aaral kasi na magiging matyaga, ay nagmumula sa paggawa ng maliliit at tapat na hakbang sa bawat araw na nangangako ang Diyos na kapag humarap tayo sa mga sitwasyon ng may pagtsatsaga at pagtitiis, tutulungan niya tayo, hikayatin at bibigyan tayo ng pasensya. So ang Diyos magbibigay rin siya ng pasensya na mas bibigyan tayo ng yung papakumbaba, gano'n, yung mas humaba pa. Kasi alam niya na mahirap yung mga ganong sitwasyon kasi nagtitiis tayo. Yan. At ang matyagang pagtitiis na kailangan natin ngayon, especially sa may mga goals tayo, may
natin yan sa pagiging Christian. Especially ako, sinisikap ko yung isang bagay na pagiging sabi ng Panginoon na kailangan natin maging mabuti. Kasi naging bunga ngayon ng pagiging ligtas natin na tinanggap natin ng Panginoon. Ngayon, kailangan natin na maging good Christian. Yan. At kailangan natin na magtiis. Yan. At yun, sabi ko kanina, ang matyagang pagtitiis ang kailangan natin ngayon upang patuloy natin gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya pa nagtitiis tayo, nagtsatsaga tayo, at patuloy natin na sinusunod yung kalooban ng Diyos. Yan. Fulfillment kapag na magtagumpay natin yung isang bagay na yung nakakainis natin yun, o kaya yung isang bagay na masama, tapos iniis natin na huwag gawin yun, fulfillment kasi nga nasunod natin yung pinapagawa ng Panginoon. At the same time, meron na yung blessing. Yan, meron na magkakaroon na siya ng good na resulta kasi nga yung kalooban ng Panginoon sinunod natin. Hindi naman siya material pero tayo kasi nag-i-improve na huwag nang gawin. At sa kalusugan natin, ganyan, o kaya sa pag-communicate sa isang bagay, sa isang tao na yung relationship natin nagiging maganda sa isang tao. Yan. At pagkatapos ay matatanggap natin ang lahat ng kanyang ipinangako. Yan. Ano yung pangako ng Panginoon? Yung pangako ng Panginoon, especially yung niligtas niya tayo. Kasi pag ginagawa natin yung tama, umabaw yung pasensya natin, naghihintay tayo, hinihintay natin yung langit na kapag dumating siya. Kasi dito sa mundo ay napakahirap. Madaming problema, daming mga pagsubok. Pero pag sa heaven na, yung pinangako ng Panginoon, yun na yung time na doon na tayo, wala nang mga problema. At masarap nang mamuhay. Hindi kagaya dito na ang daming tao na hindi pangit yung ugali, mga toxic tao, at hahaba talaga yung bridges mo. Pero yung mga pangako ng Panginoon ay gagawin niya na niligtas tayo sa impyerno. Yan. At the same time, kapag talagang nagtiwala tayo sa Panginoon, nagtiis tayo, ito muna, tiisin natin yung mga problema natin, yung mga pagsubok, andyan yung pinangako ng Panginoon na mas bibigyan pa tayo kung ano man. Bonus na lang pag merong material things. Kaya nga, hanggat maaari talaga yung mga bagay na nakukuha natin, huwag nating mahalin. Kasi in the future, sira din lang, mukha natin, mawawalin lang, tatanda tayo. Yan. Kailangan lang natin na gamitin yung isang bagay kasi nga, blessing ng Panginoon yun. At hindi dahil sa atin, sa ating kakayahan. Yan. At paano tayo matututo sa pasensya? Paano natin mas humaba yung pasensya natin? Ang gawin natin ay, kailangan lang natin na manahimik tayo sa harapan ng Panginoon. Kailangan natin sundin yung mga sinasabi niya na mga gagawin natin. Kasi kapag nanahimik tayo sa Kanya, hindi natin siya sinusumputan. Bakit Panginoon dito? Binigyan mo ko ng ganito, bakit ganito ganyan? Nagreklamo tayo. Gusto tayong papagalitan ng Panginoon, gusto tayong papaluin. Kaya, ang the best na para umabaw yung pasensya natin, kailangan natin na manahimik tayo sa harapan ng Panginoon. Andun yung humbleness, ang papakumbaba natin sa Panginoon. Mag-pray tayo na humingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin. At maghintay ng may pagtitiis sa kanyang pagkilos. Ang Diyos na yung kilos. Kaya nga kapag may mga ganong sitwasyon, kapag may mga sa family natin, kaibigan natin na nag-aaway na kayo, may conflict na. Pero kapag nag-pray na tayo na humingi tayo ng wisdom, Panginoon, paano ko ito ma-handle, paano ko ito maayos, hintayin natin yung pagkilos ng Panginoon. Hindi yung sarili natin na gawain yung init ulit yung ulo natin. Kaya nga, kailangan natin nahintayin. Kailangan natin habaan yung pasensya natin at maghintay sa pagkilos ng Panginoon. Yan. Sundin lang natin yung sinasabi ng Panginoon na habaan natin yung pasensya natin. Kasi pag hindi natin inabahan, possible na tayo ay mapahama. Kaya dito, pinapoint dito na dapat kailangan natin na humaba yung patience natin. Yan. Let us extend our patience and watch for the fruit it will produce in our life. Hintayin natin, extend natin yung patience natin at hintayin natin yung bunga or pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon sa ating buhay. Yan. At I know, hindi sayang yung pagpapakumbaba natin sa Panginoon at sa mga tao. Yan. Mahirap, pero sisikapin. Gaya ng sinasabi ko rin dati.
kailangan natin habaan. Madaming bagay na pwede natin i-execute. At sa pag-Christian natin, kaya natin i-execute doon. Sa ating ng mga bagay, gagawa natin yun sa biyaya lamang ng Panginoon. Hindi natin kaya yung ganong sitwasyon. Pero dahil merong Panginoon na nagsasabi na magtiis ka, yan, kailangan mong hintayin yung pinapagawa ng Panginoon na siya na yung gagawa. Yung faith natin sa Panginoon mas lalong mas malalim. Yan. Yun lang, nawa ay mas tayo maging maba yung pasensya natin sa mga tao especially. Kasi nakakatakot once na nagkamali tayo. At nawa ay maging mas pagpapala pa sa atin itong Bible natin. Kasi tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang to. Pinakita niyo, Panginoon, na maging humaba pa ng aming patience upang kami po ay hindi mapahamak. Nawa, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na inyong binibigay na mapagtagumpayan po namin to. Kasi hindi po namin ito kaya. Mabilis po kaming magsawa, uminit yung aming ulo, at mas lalo po kaming naiinis once na yung isang tao at hindi po nakakaintindi, immature at isip bata. Pero sabayan yung Panginoon ay kayo po yung nagbibigay sa amin, nangusap sa amin, na kailangan po namin habaan yung patience po namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pagbibigay sa amin ng kalakasan. Nawa ipatuloy niyo po kami bigyan sa mga trabaho po namin ngayon. Nawa mga pulis po namin, mga dapat po namin gawin para po sa business. Panginoon, na matulungan niyo po kami, Panginoon. At na yung reason pa rin po namin ay sa inyo pa rin po ito, Panginoon. At nawa, patawarin niyo po kami noon sa lahat ng aming pagkakataon na ginawa. Ang isi ng aming pasensya. Nawa ay mas na-extend po namin yung pasensya tayo noon. At ito pang dalangin sa pangalan ni Jesus.